Abraham dwelt in the land of Canaan and dwelt in the city of plain of Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Amen. Okay. Pag-aratin ang buhay ni Lot ngayon. Amen. Okay, tayo po muna ay manalangin. Hingi po tayo ng tulong at gabay sa Diyos ngayong umaga. At tayo po ay manalangin, yumuko. Dakilang Diyos Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas, at sa Diyos na Banal Espiritu, salamat Panginoon ngayong umaga na kami muli inyong tinipon sa inyong presensya, Panginoon. Pagkamat hindi po kami sama-sama ngayon, ngunit ang presensya ninyo ay sa bawat tahanan, at salamat Panginoon, you are omniscient God, Panginoon, na ikaw ay, ang inyong presensya ay sa amin kalagitnaan, sa bawat tahanan, Panginoon, saan man kami naroon, ay nandyan ang presensya ng Diyos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat family na aming nakasama ngayon, at sa lahat po ng mga abot, ng mga family, na aming mga kapatiran, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ngayong umaga, pagpalain mo, Panginoon, mga salita, at pangunahan mo po ang inyong lingkod. At ngayong umaga, wala po kaming magagawa kung wala pong inyong gabay, tulong, kapangyarihan, at kalakasan, at higit sa lahat, kaalaman mula sa inyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong lingkod ngayong umaga sa paghatid ng inyong mensahe. This is not my message, O God. This is your message. Help me, O God. Give me wisdom na ang inyong mga salita ay maging maliwanag sa bawat makinig, Panginoon. Kaya dalayan ko, Diyos, ang aming internet connection ngayon, Panginoon. Ang bawat tahanan, Panginoon, maging maayos po, Panginoon, ang connection, Panginoon. Kaya dalayan ko po ang inyong mga salita ngayon, mahayag. Pagpalain mo, Panginoon, at gabayan mo po kami, Diyos. Holy Spirit of God, speak to us in every family, Panginoon, at every home today, Panginoon. Ay dalayan ko po, Panginoon, minsaheng ito ay maging pagpapala sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, Panginoon, at bawat individual na nakikinig ng mga salita, at bawat individual na maabot ng inyong mga salita ngayon, Panginoon. Nawa, O Diyos, Banal Espiritu, patuloy mo kaming kausapin mula sa inyong mga salita, Panginoon. At dalayan ko, Diyos, at padalayan mo kami muli ngayon ng revival mula sa inyong mga salita, Panginoon. At sa aking sarili, Panginoon, I am nothing, O God, without your guidance. Ay wala po kaming ma-accomplish sa maghapong ito, Panginoon. We need your power, we need your wisdom, Panginoon. Lend your power to the servant this morning, O God. Whatever we accomplish today, we bring back all the glory and honor to thy name, O God. It's only by the grace of God we can stand behind this pulpit and deliver your message, O God. Holy Spirit, speak to us in a very personal way, very special way, O God, through your word, Panginoon. Forgive our sins, cleanse our heart this morning, and all these things we ask in Christ Jesus' name, Amen. Okay, mapuno po tayo. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, and we must learn the life of Lot this morning. Amen. In verse 11, makita natin, ano? In verse 11, dito natin kunin ang mensahe ng Panginoon. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed, and they separated themselves, the one from the other. Amen. Tingnan yung word na separated themselves, the one from the other. Amen. Take note the word separated themselves. Amen. From each other. Amen. Ang title na mensahe natin ngayon, The Separation from the Presence of God. Amen. Hindi lang po naghiwalay si Lot kay Abraham, kundi higit sa lahat, siya ay nahiwalay sa presensya ng Diyos. Yan ang mensahe natin ngayon, and the separation from the presence of God. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, no? Kaya nga sabi ko, magpatuloy lang po tayo sa presensya ng Diyos. Amen. Even sa panahon ng pandemic, no? Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Amen.
Wala pong problema sa presensya ng Diyos because our God is omniscient God. Omnipresent God. Omnipotent God. No, nandyan sa lahat sa lahat, saan man tayong dako ng mundo, ay nandoon. Pwede ang presensya ng Diyos sa atin. Amen? Kaya dapat huwag tayong mahiwalay sa presensya ng Panginoon. Amen? Yan ang mensahe natin, the separation from the presence of God. Amen. Ano kaya mangyayari sa buhay natin pag wala tayo sa presensya ng Diyos? Amen. So this passage that we read this morning is the story about Abraham and Lot. Amen. This is a familiar story, no, na lagi nating narinig, no, na si Abraham at saka si Lot. Oo. Ay si Lot ay isa ay pamangkin ito ni Abraham. Na sila ay nagkasama at sila ay pinagpala ng Diyos. Amen. At dahil sa pagpapala ng Diyos ay hindi po sila nagkakasundo. Amen. Ang nakakalungkot, ano? Na kung saan sila pinagpala ay hindi sila nagkakasundo. Nung sila ay panahon ng walang-wala ay sila ay nagkakasundo. Oo, masaya sila nagsasama. Oo. Yung sila ay pinagpala na, ito naman ay hindi sila nagkasundo. Nagkaroon sila ng away-away sa kanilang mga herdsmen. Amen? So dahil dito mga kapatid, nagkaroon sila ng conflict. Because of this conflict, makita natin, because of Lot, si Lot must have burden to Abraham and Sarah. Naging burden ito si Lot sa pamilya ni Abraham. Amen. Oh. Di ba, pagka hindi kayo nagkakasundo, it's a burden sa isang pamilya, sa isang tahanan. Hindi magandang samahan, kapatid. Ang presensya ng Diyos. Amen. Oo. Makita sa because of this conflict, at the same time, no, ay makita natin same time as a poor testimony to the heathen living in the land. Amen. Oo. Is a poor testimony to the unbelievers living their neighborhood. No? No, nagkaroon sila ng di maayos na patotoo. Oo. Iyan ang nangyari kay Abraham and Lot. Amen? Nakikita ng mga tao sa paligid na hindi maganda ang kanilang patotoo. Oo. Kaya yan mga kapatid, they separated themselves. Nagiwalay na lang sila. Ano? Kasi hindi na maganda ang kanilang patotoo ng mga tauhan sa kanilang pamilya. Ano? Nagkaroon sila ng komplikado. Oo. Hindi nagkakasundo mga kapatid. Oo. Kaya mga kapatid, no? Yan ang mangyayari sa ating mga Kristiyano. Oo. Ay pag tayo ay nagaway-away, hindi maganda ating patotoo sa ating paligid, sa ating mga kapitbahay. Oo. At higit sa lahat, mga kapatid, pag nasira ating patotoo, ay wala na pong maniniwala sa atin. Amen. Anong sabihin ng mga tao sa paligid natin, kapatid? Ay bakit ako masasama dyan? Bakit ako maniniwala dyan? Amen. Ay sila ay nagpa-Bible yan, pero sabi ko, wala naman. Bakit ako sasama dyan? Ibig sabihin mga kapatid, pag nasira ating patotoo, ay mahirap po, ano? Ito ang nangyari kay Abraham. Amen. Hindi po bago ito, mga kapatid. Nangyari na po ito kay Abraham at saka kay Lot. Amen. Oh. Si Lot ay naging pabigat sa pamilya ni Abraham. Amen. Oo. Burden. Sipin mo yan, araw-araw, burden. Oo, at nag-isip na lamang si Abraham. Magiwalay na lang tayo, Abraham. Oo. Naging mabigat sa akin. Oo. Baka atakihin ako sa puso. Oo. Kaya mas maganda magiwalay na lang. Oo. So, makita natin, kapatid, Ganun mga kapatid, ang nangyayari sa atin, kapatid, no? Naging kabigatan na kay Abraham. Si Lot, no? Dahil sa kanilang hindi pagkakasundo, mga kapatid. Ganun din simbahan, mga kapatid, no? Isang kabigatan ng simbahan, isang kabigatan ng pastor, mga kapatid, na makita niya isang miyembro na hindi nagkakasundo. Amen. Hindi tayo blessing. Naging burden po tayo sa church, sa pastor. Amen. Hindi po tayo nakakatulong sa church. Amen. No? At yan ang dahilan at marami pong nawawala sa simbahan at yan ang pinagmulan. Ano yan ang dahilan? Because of pride. Amen. Biro mo si Lot ay nagkaroon na rin ng pride. And because of material things. Amen. Yan ang laging nangyayari mga kapatid. Because of material things, Yan ang nakakalungkot na mangyayari sa manampalataya.
Oo. Ganon din kay Abraham, nangyari kay Abraham. Oo. Hindi na-realize ni Lot. Amen? Hindi yan na-realize ni Lot na he was blessed by God because of Abraham. Amen? Hindi niya na-realize yan. So, amen. Dahil siya kasama ni Abraham. That's the blessing of association. Amen? So, the blessing of association. Amen. Kaya dapat sila ay magkaroon ng self-realization. Amen? Dapat nakita ni Lot na kaya siya pinagpala ng Diyos dahil may simbahan na nag-alaga sa kanya, may Pastor Abraham na nag-alaga sa kanya, may church na may salita ng Diyos. Amen. At hindi ito nakikita ni Lot kay Abraham. At si Lot ay nagkaroon pa ng pride. Amen. Pride. Amen. Bakit? Oo. Okay lang pag naghiwalay kami ni Abraham. Oo. Kay Uncle Abraham, okay lang. No? Kahit wala akong uncle, kahit wala akong tatay, kahit wala akong pastor, okay lang. Nagkaroon ng pride. Amen. Anong ba ang pride? Ang gitna ang pride ay. Amen. Yan ang pumamigitna sa mataas. Amen. Pride. Oo. Ang napagitna dyan ay. Oo. At ang pagpariyo ay may pride, nandoon na. Susunod na yan ang kasalanan. Amen. At ang gitna ng kasalanan ay pa rin. Sin. Amen. Pag yan ang laging pumagitna sa buhay ng Kristiyano. Laging ako. Tayo ang sikat, tayo ang mataas, tayo ang mayroong laging gustong i-recognize, gustong mapansin, mga kapatid. Yan ay pride. Amen. Kaya yun, mga kapatid. Nagmalaki na si Lot. Hindi ko na kailangan yan si Abraham. Amen. Maraming Kristiyano, hindi ko na kailangan ng simbahan, hindi ko na kailangan ng salita ng Diyos, kahit wala naman ako sa service, mga kapatid, ay okay lang. Amen. Delikado yan, kapatid. Hindi ka okay. Kung ganun ang prinsipyo natin, kapatid. Na okay lang na wala ako sa simbahan. Amen. Lot didn't realize that his blessing was strictly because of his uncle Abraham. Because of the man of God, Abraham. Amen. Kaya ito ang palala sa atin, mga kapatid. Ito ay caution, ito ay warning sa atin, mga kapatid, na sa buhay natin, kapatid, no? Na kung saan tayo pinagpala ng Diyos, ay nang doon nagkaroon tayo ng pride. Amen. At ang kasunod ng pride is sin. Amen. At ang kasunod ng sin is death in Romans 6:17. Sin. No? Nagsimula sa sin. Ang kasunod niyan, death. For the wages of sin is death. Amen. Doon patungo, kapatid. Pag nagsimula tayo sa pride at magkaroon na tayo ng sin, ang kasunod niyan, death, separation from God. Mawala ka na sa Panginoon. Mawala ka na sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya this lesson from Lot, this is the caution for us. Anong caution? Warning. Amen. Caution. No. Ito ay prevention sa atin mga mananampalataya. Ang nangyari kay Lot at Abraham hindi na po dapat nating gayahin, kundi ito ay caution. Ito ay warning sa atin, kapatid. No, na sila ay pinagpala ng Diyos at doon naman ay nagkaroon ng problema. Amen. Kaya mga kapatid, kaya minsan ang blessing ay dalawang bagay lang po ang makikita natin, kapatid. Dalawang bagay lang po ang makikita natin pag tayo ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Oo. Si Lot, nakita natin, nagkaroon siya ng pride. Oo. Kaya pinagpala ng Panginoon, kapatid. Kaya dalawang bagay lang, mga kapatid. Oo. Dalawang bagay lang po ang mangyari sa atin, kapatid. Kung tayo pinagpala ng Diyos, either na tayo ang pagpapala, iyan ang dahilan na tayo ay lalo mapalapit sa Panginoon. Amen. O, dalawang bagay. O, ito ang dahilan na ikaw ay mapalayo na sa Panginoon. That's why we need to be careful.
na huwag sana mangyari sa atin, kapatid, na ito ang dahilan na tayo mahiwalay sa presensya ng Diyos. Amen? Dahil sa pride, dahil sa kayamanan, no? Dahil sa pera, nawala po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan na nakalungkot, no? Ang dahilan lang natin pera para mawala ka sa Panginoon. Amen. Ito nga ang nangyari, kapatid. And this morning, we should learn the life of Lot today. And this is our caution. Oo. And prevention. Amen. No. Ang sabi nga ng quotation, prevention is better than cure. Amen. Eh bakit ka magkukure kung pwede naman prevention? Amen. Kaya kailangan prevention. Oo. Bakit ka mag-cure sa COVID? Ay kung pwede ka naman umiwas sa COVID. Amen? Oh. Kaya mga kapatid, yan ang ating pag-aralan ngayon, mga kapatid. Oh. Learn from the life of Lot. Oh. Makita natin, kapatid, ang buhay ni Lot, his life is an illustration of the worldly and materialistic believer. Amen? Who loses everything to the fire of judgment. Amen? Oh. Bakit nawala siya sa presensya ng Diyos? Amen? Oo. Sabi ng 1 Corinthians, tingnan natin sa 1 Corinthians 3:11. First Corinthians 3:11, for other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone build up foundation, gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for this the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Amen. Yan, kapatid. No? Sabi ng salita ng Diyos, shall revealed by fire. Yan, lahat ng ating ginagawa, kapatid, ay pwede yan masunog, pwede yan mawala. Katulad ni Lot. Oo. Kaya mga kapatid, ang lahat ng pinapaguran ni Lot, nasunog lahat. Amen? Naging upos. Because he separated himself from the presence of God. Ibig sabihin, kapatid, nawala na ang matibay na pundasyon niya sa kanyang buhay. Kaya sabi niya sa 11, no man can lay that is laid, which is Jesus Christ. For other foundation, no man can lay that is laid, which is Jesus Christ. Amen? Ano man ang ating itayo, negosyo, ano man ang ating itayo, pamilya, kapatid, nawala ang presensya ng Diyos. Hindi po yan matibay na hindi ninyo kasama ang Panginoon. No. Sunog lahat without the presence of God. You lost everything. Amen. Yan ang nakalungkot, No? Ang yaman ni Lot na uwi sa wala. Oo. Sunog lahat, kapatid. Kung mababasa natin, kapatid, na uuwi sa wala. Sa paghiwalay nila ni Abraham, si Abraham, makita natin, tuloy-tuloy ang blessing ni Abraham. Pag nasunod natin yung verse na yan, pinagpala si Abraham tuloy-tuloy. Ito si Lot, kapatid, nakakalungkot. He lost everything. Ibig sabihin, pag nahiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Amen. Sabi ng verse 11, he separated himself. Kung wala ang Diyos, kapatid, wala ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin kasama ang Diyos diyan. Sigurado, sunog lahat, kapatid. Ganon nangyari kay Lot. Nauwi ninyo, kapatid. Buong Sodom, sunog. Amen? Nagdamay pa siya. Hindi lang si Lot ang nasunugan, kundi lahat po, buong Sodom. At hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan ang mapa ng Sodom. Amen? Ba wala nang mapa sa Sodom? Amen? Sa Biblia na lamang. Dinura ng Diyos pati ang mapa, kapatid.
Because why? They separated themselves, the one from the other. Hindi lang po siya nahiwalay kay Abraham. Higit sa lahat, nahiwalay siya sa presensya ng Diyos, kapatid. He began to lose everything. Ito ang nangyayari, kapatid, kay Lot. Mga kapatid, it is a caution, sabi ko kanina. It is a warning for us, mga kapatid. At ito po ang mangyayari sa atin, mga Kristiyano, pag tayo ay nahiwalay sa presensya ng Diyos. Mahiwalay po tayo sa presensya ng simbahan, kapatid, ng salita ng Diyos. Pag nawala yan, that is a very dangerous thing na inyong gagawin, kapatid. Alam ba nila mangyari sa buhay niya, sa pamilya niya? Wala, kapatid. Wala po siyang idea. Kaya itong idea, dapat may idea na tayo, mga kapatid. Kung mangyari pa sa buhay natin, kapatid, don't blame the pastor, don't blame the church, don't blame the Word of God, don't blame God. Blame yourself because you are separated from the presence of God. Ikaw po ang gumawa ng desisyon na ikaw ay mahiwalay sa Diyos. Amen. Lagi po yan napipreach. Huwag kang mahiwalay sa presensya ng Panginoon. Huwag kang mahiwalay sa live streaming. Huwag kang maghiwalay sa worship service. Every time we have worship service, huwag kang maghiwalay. Don't separate yourself. Kasi yan ang gusto ng mundo ngayon. Yan ang gusto ngayon ng pandemic. Mahiwalay tayo. Magkaroon po tayo ng social distance sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, don't allow ourselves to be separated from the presence of God. Why? Because you lost everything. Amen. Ano makita natin? Number 1. Medyo natin sa number 1. I hope maubos natin ang 3 points na ito. Number 1. He lost his faith in God. If you separate from the presence of God, you lost your faith in God. Amen. Yan ang katotohanan, kapatid. Amen. Hindi pwede, pwede naman mawala ko simbahan. No. Ang una nawala sa kanya, kay Lot. Unti-unti nawawala ang kanyang panampalataya sa Panginoon. Unti-unti siya nawawala sa live streaming. Nawawala na siya sa presensya ng Panginoon. Amen. Oo. Nung nawala na siya sa presensya ni Abraham, si Lot, wala na siyang narinig na salita ng Diyos. Oo. Wala na siyang nakikitang altar. Amen. Everyday may altar sila. Mga kapatid, nagandog sila sa altar. Everyday. Wala na po. Hindi na nakikita naranasan niya ni Lot. No? Hindi niya na nakita si Abraham. Wala na siyang pastor sa kanyang buhay. Wala na siyang marinig na salita ng Diyos. Wala na siyang marinig na counsel mula sa salita ng Diyos. Amen. At makita natin, kapatid, because he was separated from the presence of God. If you are separated from the presence of God, mga kapatid, manaiba na. Amen. Yan ang nangyari, kapatid, pag naiwalay ka sa Panginoon. You lost your faith at maiba na ang iyong pananaw sa buhay. Amen. Maiba na. Nung nagkasama sila Abraham, mga kapatid, naku po, maganda ang sama nila kasama ang Panginoon. Amen. No? He walked by faith. Yan sila. Nung kasama si Abraham, he walked by faith. Amen. He walked according to the word of God. He walked according to the will of God. Yan nangyari, kapatid. Oo. Oo. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:7? For we walk by faith and not by sight. Yun ang buhay ni Lot nung kasama ni Abraham. He walked by faith and not by sight. Amen. Ay mga kapatid, nung nahiwalay siya kay Abraham, he separated himself from Abraham. He separated himself from the man of God. Naiba na po siya. Naiba na po ang kanyang buhay, kapatid. Ganun, kapatid, pag naiwalay tayo. Pag walang pastor sa buhay mo, kapatid. Iyan, maiba na ang iyong pananaw sa buhay, kapatid. Naiba na ang kanyang pananaw. Instead,
that Lot walked by faith and not by sight, nabaliktad, kapatid. Sight, not by faith na. Unti-unti, nawawala na ang kanyang panampalataya sa ating Panginoong Diyos, kapatid, because he lost his faith, he lived by sight. Iyan ang nakakatakot, kapatid, sa buhay natin. If you live by sight, lagi kang mag-worry. Nakikita mo ang iyong bigasan, wala na. Nakikita mo yung bank book, zero na. Nakikita mo yung pitaka mo, wala na. Puro papel, resibo, puro utang, mga kung ano-ano pa. Mag-worry ka. Amen. Why? Because you are living by sight. Tinitingnan mo lang eh. Amen. Ang maganda, walk by faith and not by sight. Amen. Huwag mong tingnan ang iyong mga pangailangan, kapatid. Ang tingnan mo, ang Diyos, kapatid. Ang presensya ng Diyos, kapatid. Na hindi ka babayaan, hindi ka iwan sa panahon ng ito, kapatid. In time like this, kasama mo ang Diyos. Amen. Yan ang maganda, kapatid. Oo. At makita natin ang nangyari kay Lot. Nagkaroon siya ng live by sight. Walk by sight. In verse 10, tingnan sa verse 10. Balikan natin ang ating verse. Genesis chapter 13, verse 10. Ano? In Genesis 13, verse 10. Ang sabi dyan? Ay. Balik muna tayo doon sa ating text. Kapatid, bakit si Lot, very dangerous ang nangyari sa buhay niya, kapatid. Because naiba ang kanyang prinsipyo. He walked by sight and not by faith. Binaliktad niya ang salita ng Diyos, kapatid. Hindi natin pwedeng baliktarin ang prinsipyo ng Diyos. Baliktarin mo man yan, kapatid. Ikaw po ang talo, kapatid. Hindi po pwedeng baliktarin natin ang prinsipyo ng Diyos. If that is principle, that is principle. That is right, kapatid. Oo. Ang sabi ng verse 10, bakit siya walk by sight na, not by faith? Verse 10, and Lot lifted up his eyes. By sight na. Amen? Oh. And Lot lifted up his eyes and beheld the plain of Jordan. Aba, kapatid, binuksan niya na ang kanyang mga mata. The last of the eye, nakita niya, kapatid, the plain of Jordan, that well it watered everywhere. Naku, nalula si Lot sa blessing ng Panginoon. Ganda ito, well watered. Oh, ang harvest dito, ang pagtatanim dito, walang tigil. Ang harvest, walang tigil. Walang tigil ang kayamanan. Ayan, niya nakita ni Lot, kapatid. He lifted up his eyes. He walked by sight and not by faith. He lost his faith. He never lost his sight. He lost his faith. Di bali wala kang sight, basta may faith ka sa Panginoon. Di bali malabo ang paningin mo, pero maliwanag ang tingin mo sa Diyos. Amen. Makita natin, kapatid. Oh, iyan na iba ang kanyang prinsipyo. Pag nawala ka sa presensya ng Diyos, maiba ang iyong paningin, maiba ang iyong pananaw sa buhay, maiba ang iyong prinsipyo sa buhay, maiba ang konsepto ng iyong buhay, kapatid. Maiba ang perspective ng iyong buhay. You lost your faith in God. Amen. Makita natin? Oo, naiba. Oo. Hindi na siya na-attract sa gawain ng Diyos. Saan siya na-attract? Na-attract siya sa plain of Jordan. Well, water. Sagana. Amen. Kaya minsan, kapatid, ang sagana sa buhay, minsan yan ang pagpalayo sa atin. Mawala na tayong tiwala sa Panginoon. Amen? Pag marami kang pera, kulang ka na sa prayer, may pera ka na eh. Amen? Pero kung wala kang pera, wala kang babayad, maraming naniningil, maraming tagaputol dyan na darating, kapatid, dahil na panalangin mo. Pati ang mga miracle ko, pinagpiri mo, sana hindi makarating, sana uulan ko, ano na lang. Sana babalik ng Panginoon para mag-rapture ng miracle ko. Marami ka nang iniisip, kapatid. Oo. Oo. Nangyari sa akin yan, kapatid. Oo. Oo. Darating miracle ko, walang pambayad. Oo. Pinagpiri ko na lang yung miracle ko, sabi, Panginoon, sana uulan ng malakas para yung miracle ko hindi na makarating. Yun, umulan ng malakas. Oo. Sunod na araw,
dumating yung miracle ko, buti nabayad na ko. Amen? May iba-iba na lang prayer mo eh. Amen? Oo, kapatid. Oo, dapat ang tingnan natin, Diyos. Huwag kami walay sa presensya ng ating Diyos. Amen? Itong nangyari, kapatid. Oo, ang nangyari sa kanya, na-attract siya sa material na mga bagay. Oh, sabi niya, pag dito ko, magkakapera ako. Yayaman ako. Ibig sabihin, nakapokus sila at sa material na mga bagay. Rather, he focused his eyes on the material things rather than spiritual things. He focused his eyes on temporal things rather than eternal things. Oo. Kaya alam mo, nagsisimula yan, kapatid, sa tingin-tingin. Oo. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga window shopping. Pagbalik niya, naku, yung hindi mo dapat bilhin, mabibili mo. Ito ang nangyari kay Lot, nag-window shopping doon sa Sodom and Gomorrah. Ang ganda nito. Oo. Ganda nito, kapatid. And makita natin, ano nangyari sa tingin-tingin lang, kapatid. Verse 11, makita natin. Ay, verse 11, makita natin. Ano nangyari sa verse 11? Nagdesisyon na si Lot, kapatid. Ang sabi ng verse 11, dahil sa kanyang nakikita, kapatid, na material na mga bagay, puro na lang pera ang nakita niya, kapatid. Puro na lang kayamanan ang nakita niya. Nako! Nagawa na siya ng desisyon. Ano sabi niya? He chose him all the plain of Jordan. Amen? Take note the word, he chose him all. Kinuha niya lahat, kapatid. Ano? Sobra naman ito, sila gahaman. Hindi man lang niya tinirahan ang kanyang tiyuhin na si Abraham. Hindi niya malang binigyan ng porsyon si Abraham. Mga kapatid, ganun tayo, kapatid. Pag tayo ay nawala na sa presensya ng Diyos, naku po, inukuha na natin ang hindi atin. Amen. Oo. Pag we lost our faith in God, oo, hindi na tayo makapagbigay ng ating tithes. Ang offering sa Panginoon. Oo. Ito na. Nag-decide na siya. Oo. Na maiwalay kay Abraham. Amen. Oo. Kinuha niya na ang lahat. Oo. Nung nakita niya, nag-decide siya agad. Nakita natin, kapatid. Nung nakita niya agad, in verse 10, verse 11. Oo. Iba na. Oo. He chose him all the plain of Jordan. Sabi niya, Uncle, akin na lahat yan. Tango-tango lang si Abraham. Biro mo yan, tiyuhin niya. Dapat si Abraham mamimili kasi matanda. Alam mo ba sa patakaran ng prinsipyo ng pagpili, dapat ang matanda una. Amen? Oo. Maging sa pagpipila, oo. Pag may senior ka, ikaw muna. Oo. Na, ikaw muna. Oo. Lo, ikaw muna, lo. Oo. Nakakaya no? Na ikaw na una, yung senior sa likod. Ganun dapat. Anong nangyari? Ba, si Lot ang nauna. Oo. Akin na yan. Yung natira, bundok. Kay Abraham. Amen? Pero mga kapatid, kahit bundok, pinagpala pa rin si Abraham. Amen? Nandoon ang ginto sa bundok, kapatid. Amen? Makita natin? No? He chose him all the plain of Jordan. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang desisyon natin sa buhay. Pag nag-decide ka na hindi mo kasama ang Diyos, wala ang presensya ng Diyos, sigurado, sablay yan, kapatid, ang desisyon na gagawin mo, kapatid. Sigurado, sunog ang iyong plano, kapatid. Pag hindi mo kasama ang presensya ng Diyos, kapatid, decision is very important, kapatid. Decision leads to distraction. Amen. Distraction ang nangyari dito. Bakit? In verse 11, nakita niya. In verse 10, nakita niya. In verse 11, namili na agad. Akin na yaton. Akin na to. Ang bilis naman namin. Ang bilis naman na pangyayari. Kinuha niya na agad, kapatid. Makita natin, kapatid, na bahalaga ang desisyon natin sa buhay. What your life tomorrow is your decision today. Amen? Kaya wala kang sisihin, bakit ganito buhay ko? Bakit ganito buhay ko? Bakit ganito pamilya ko?
ay that is your decision. Amen. Wala kang dapat sisihin yan, kapatid. Oo. Bakit ako naghihirap? Bakit ako salimuot ang aking buhay? Bakit miserable ang buhay? Decision mo yan, kapatid. Oo. Wala kang dapat sisihin yan. Oo. Because decision leads to destination. Oo. Kung ang hindi maganda ang desisyon, ay distraction ng kararabasan niyan, kapatid. Kaya maganda, kapatid. Oo. Pag-aral natin ang mga desisyon sa buhay. Oo. 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 Lalo na kung mag-decide ka sa pag-alis sa Panginoon. Minsan may mga Kristiyano, alis na lang kaya ako dyan sa simbahan yan. Oo. Kasi si pastor, grabe mag-preach yan. Oo. Walang pakundangan. Kaya doon ako sa medyo malambot-lambot na pastor. Amen. Oo. Kapatid. Oo. We preach not to hurt you, but to help you. Amen. Ito si Lot, nangyari sa kanya, hindi na siya nakikinig kay Abraham. Mapansin nyo? Hindi man lang siya namingi ng counsel kay Abraham. Pastor Abraham, o si anong tawag niya, Uncle Abraham. Ano ba maganda? Maganda ba itong plain of Jordan? Maganda ba itong mga sa Sodom na ito? Na may mga Sodomite doon. Okay ba sa amin yan? Pwede ba dalhin ko mga anak ko doon? He never consult the man of God. He never asked counsel from God. Mga kapatid, sabi ng Proverbs, a multitude of counselors make it safety. Mas marami kang dapat na counselan, safety ka, kaysa wala kang kinakaunselan. Wala kang humingi ng payo, kapatid. Yan is very dangerous thing when you decide something. Amen. Hindi mo lang nagkonsulta. He never consult God. Hindi mo lang lumod, Lord, tulungan mo ko, Panginoon, give me wisdom. Oo, Panginoon, ito ba maganda ba ang desisyon na gagawin ko, Panginoon? Baka ito ay nakakatakot, ito ba ay kapahamak ng pamilya ko, ng anak ko, ng asawa ko? Hindi mo lang nag-isip si Lot, kapatid. Sinagpang na agad, material ang kayamanan, makakapira ako rito, magayaman ako rito, baka isang araw maging mayor ako rito, maging governor ako rito, maging congressman, marami akong property. Ito ang mangyari sa akin, magtayo ako ng palasyo rito, maging sikat ako rito sa lugar ng Sodom na ito. Yan ang naisip ni Lot, kapatid. Makita natin in verse 11. And they separated themselves. Ay, sabi niya, hiwalay na tayo, Uncle Abraham. Hindi ko na kayo kailangan. Dito na ko yayaman. Kapatid. Yan ang man. Hindi man lang siya nagpipray, no? Alam mo, kapatid, pag may desisyon tayo sa Panginoon, may major decision na gawin natin, manalangin tayo sa Panginoon. Paliguan natin ng prayer yan, kapatid. Pag may mga decision ka, mga bagay ka na major decision, kapatid, na involve ang iyong asawa, involve ang anak mo, involve ang iyong pamilya, involve lahat, kapatid, marami kang madamay. Pag mali ang desisyon mo, lumuhod ka muna sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon, kausapin mo, Panginoon, at mingi ka ng payo sa Panginoon. Katulad ng Psalm 143, teach me to do thy will, O Lord. Lord, turuan mo ko, Panginoon, na gawin ko ang inyong tamang kalooban, tamang pagpasya. Dapat yan ang ating prayer, kapatid. I-consulta natin sa Diyos. Magbibigay siya ng wisdom sa Panginoon. Huwag nating tingnan ang mga opportunity lamang, kapatid, na pang sarili lamang, kapatid. Tingnan natin mga kasama natin, kapatid. Makita natin. At makita natin, pinili ni Lot ang lugar na wala ang presensya ng Diyos. He never considered his family. He never considered his wife. He never considered his children, his daughter, kapatid. Hindi niya malang iniisip na ang puntahan na lugar ay well-watered, na walang simbahan, walang word of God, walang pastor, walang Christian friend, walang Christian fellowship, walang CBBC sa lugar na yan, tapos lilipat siya. Naku po. He chose the place without the presence of God. Amen. Makita natin. Ano ang nandoon, kapatid, sa lugar? Ano ang nandoon sa lugar? He chose wealthy and wicked city. Amen.
Why? Because na-attract siya by sight and not by faith. Hindi niya kinonsider ang kanyang panampalataya sa Diyos, kapatid. He lost his faith in God. He trusted his sight, mga kapatid. Nakadepende na siya sa kanyang paningin, kapatid. No. Nakadepende na siya sa kanyang nakikita. Amen. Hindi na sa panampalataya, kapatid. Faith is a substance of things not seen. Oo. Yan ang panampalataya, kapatid. Hindi natin nakikita, pero tayo nagtitiwala sa ating Diyos na buhay, makapangyarihan, the omnipotent, the omnipresence, the omniscience God, the immutable God. Yan dapat, doon tayo magtiwala sa Panginoon, kapatid. Doon tayo magtiwala sa ating Diyos, sa presensya ng Diyos. But what happened to Lot? He trusted the wealth. He trusted not God. Oo. Kasi nakita niya, dito makagraduate mga anak ko, dito ang future na anak ko, dito ako yayaman, mga kapatid. Nagtiwala siya sa kayamanan, nagtiwala siya sa pera, nagtiwala siya sa kanyang trabaho, nagtiwala siya sa posisyon, nagtiwala siya sa mga bagay na temporal, mga kapatid, rather than eternal. Mga temporaryong bagay ang doon siya nagtiwala, kapatid. Alam mo ba ang temporaryong bagay? Temporal lang yan, kapatid. Pangsamantala lang yan, kapatid. Dapat tayo magtiwala sa eternal. Walang iba kundi Diyos, sa presensya ng Panginoon. We have eternal God. Amen? Ay, mga kapatid, what happened to Lot? He lost his faith in God. Amen? Yan ang mensahe natin. Ganun mangyari sa ating buhay, mga kapatid. Kapag mawala na tayo sa presensya ng Diyos. Mawala ka na sa salita ng Diyos. Mawala ka na sa church. Mawala ka na sa worship. Mawala ka na sa mananambahan. Mawala ka na sa live streaming, mga kapatid. Hindi ka na nagko-comment sa ating mga live streaming, mga kapatid. Hindi ka na nagpaparamdam dyan. Wala ka na sa Bible study. Wala ka ng Bible reading. Walang Bible devotion. Wala ka ng altar sa tahanan. One day, you lost your faith in God. Maiba na ang iyong mga pananaw sa buhay. Maiba na ang iyong focus sa buhay, kapatid. Instead na sa Diyos ka magtiwala, sa Diyos ka nakatingin, kapatid, maiba ang inyong paningin, ang iyong focus, kapatid. Magpo-focus ka na sa material na mga bagay na yan ay bagay na pangsamantala lamang, kapatid. Kaya huwag tayong magtiwala masyado sa material na mga bagay. Huwag tayo maging materialistic, kapatid. Ang sabi ng 1 John 2:15, love not the world, nor the things of this world. Amen. Kasi yan ang magpalayo sa atin sa Panginoon. Amen? Alam mo, huwag tayong mag-materialistic. Kasi kahit anong ipon natin ng mga material na mga bagay, lahat ng bagay sa iyo na. Lahat na. Lahat ng cellphone na sa iyo na. Sa lahat ng higaan na sa iyo na. Lahat ng magandang bahay na sa iyo na. Sa lahat ng mga magarang sasakyan na sa iyo na, kapatid. Isang araw, pag wala ang presensya ng Diyos, wala rin yan mangyayari, kapatid. Hindi ka rin yan masaya, kapatid. Amen? Sila illustration. Isang illustration na Kristiyano na wala na siya sa presensya ng Panginoon. Na wala na siyang tiwala sa Panginoon, kapatid. Nakapokus na siya sa material na mga bagay, mga kapatid. Yan ang mangyayari sa ating kapatid. Pag tayo maging materialistic, mga kapatid, yan ang mangyayari. We lost our faith. Mawala tayo sa presensya ng ating Panginoon, kapatid. Amen? Hindi natin pwedeng matiwalaan ng pera. Amen. Proverbs 23:5. Amen? Hindi po tayo rito sa mundo para yumaman, kapatid. Kahit anong yaman natin, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose your own soul? Anin natin ang yaman, kapatid. Meron nakwento kami ng Friday, isang pulis, mga kapatid. Sabi niya, nakwento niya sa amin, friend niya, namatay. Wealthy. Very wealthy. Sabi niya, ang yaman ng kaibigan ko. Hindi ako maniwala na namatay siya. Namatay siya, kapatid. Ang yaman. Kaya, kapatid, hindi natin madala ang yaman, kapatid. Maganda, nasa Panginoon ka, kapatid. Kaya sabi ko nga, maganda lang kalusugan mo, higit ka pa sa milyonaryo, higit ka pa sa mayaman sa mundong ito. Kung ikaw ay malusog na pangatawan, wala kang karamdaman, kapatid. Amen? Alam mo ngayon, ang ubo ay matindi ng sakit. Pag inuubo ka sinisipon, ay delikado ka na. And dati, ang sipon-sipon na tubo, ay wala, hindi pinapansin ng tao yan. Pero ngayon, kapatid,
Oo. Pag bahin-bahin mo lang, nahiya ka na eh. Amen? Oo. Parang lala ka na. Kapatid, kaya huwag tayong magtiwala sa kayamanan. Magtiwala po tayo sa mga eternal na mga bagay. Bakit? Sabi ng Proverbs chapter 23 verse ano yan? 5. Tingnan natin sa verse 4. Labor not to be rich, says by their own wisdom. Amen? Oo. Huwag tayo magsikap, magpayaman sa mundong ito, kapatid. Praise God kung ikaw ay pagyamanin ng Diyos. Amen? Oo. Para makatayo tayo ng building. Pero mga kapatid, hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Labor not to be rich, says from thine own wisdom. Amen? Oo. Nagre-research ka kung paano kayo maman, paano. Oo. Nag-spend ka ng more time para paano magbigyan ka ng wisdom, paano yumaman. Pero sabi ng Biblia, labor not to be rich. Learn to be content. Trust God by faith. Amen? Bakit? Sabi ng verse 5, will thou set thine eyes upon that which is not. Huwag kang mag-focus diyan sa hindi naman dapat. For riches, huwag kang mag-focus sa riches, sabi ni Solomon. For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Nawawala po ang kayamanan, kapatid. In split second, kapatid. Oo. For how many years ipinaghirapan mo yan, kapatid? For how many years iniipon mo yung kayamanan na yan, mga kapatid? It destroy in seconds, kapatid. Katulad nila. Segundo. Ilang taon pinagyaman siya doon sa Sodom. Nauwi lang sa bar. Ang nangyari, lahat abo. Ang kotse niya naging abo. Ang kanyang bahay naging abo. Ang kanyang misis naging abo. O naging asin pala yan. Oo. Sipin mo yan. Yung asin naging abo pa. Amen? Makita natin, kapatid. Ito mangyari sa atin. Oo. Don't trust our riches. Trust God. Ang riches nawawala. Lumilipad katulad ng agila. Pero ang Diyos natin hindi nawawala because our God is eternal. Doon tayo magtiwala sa eternal, not temporal. Amen. No. Kaya ito nangyari kay Lot. He lost his faith because why? Wala na siyang narinig. Wala na siyang sa presensya ng Diyos. Wala na siyang narinig na advice. Wala na siyang narinig na salita ng Diyos. Wala na siyang Biblia. Wala na silang altar. Wala na siyang simbahan. Walang Word of God. Walang mensahe. Walang preaching sa kanyang buhay. What happened to him? He lost his faith in God. Kaya mahalaga, kapatid, na tayo lagi sa presensya ng Panginoon. Lagi po tayo nakarinig ng mensahe ng salita ng Diyos, kapatid. Kahit paulit-ulit ang ating mensahe, kapatid, huwag kang magsawa sa pakinig ng salita ng Diyos. Every time, every Sunday, every Wednesday, you hear the preaching of the Word of God. Yan ang kailangan natin, kapatid, na mayroon kayong marinig na salita ng Diyos because Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Amen. Yan, kapatid. Pag wala ka nang marinig, oo, magsisimula na yan. Oo, you lost your faith. Yan na, kapatid. Very dangerous thing na mangyari sa ating buhay. Amen? Okay, salamat sa Panginoon. I hope na nabusog na kayo sa first point. Amen? Ganda na, no? Oo. Mahirap pag nawala ka sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating gayahin sila. Logi po tayo, kapatid. Logi. No. Number 2 na. In verse 12. He lost his faith. Nakalungkot, kapatid. Di bali wala kang pera. Basta may panampalataya ka. May Diyos ka. Sapat na, kapatid. Masusurvive ka na. Every day sa buhay natin. Kaya that's my prayer every day. Lord, help me to survive this day. Lord, maabot ako mamayang gabi. Makatulog ako ulit sa gabi. That's it. Okay na pa. Oo. Okay na. Oo. Kahit tubig lang aming inumin, okay na. Basta kami makasurvive maghapon. At mamaya makatulog ulit kami. At makagising kami bukas ng maga. That's it. That's it. Pasalamatan natin ang Diyos dyan, kapatid. Verse 12. Chapter 13. And Abraham dwelt in the land of Canaan. And Lot dwelled in the city of the plain
and pitched his tent to Sodom. Amen. Naiwalay na siya. Iba na ang pinuntahan ni Abraham. Sa Canaan na siya. Ang Canaan is a place, is the land of promise, is the land of blessing. Amen. The land of spiritual blessing. Itong pinuntahan, no, dwelt in the city of the plain of pitched tent. Doon na siya nakitira, kapatid. Doon na siya namuhay sa Sodom, kapatid. At doon na siya unti-unti palapit sa Sodom, kapatid. He pitched his tent toward Sodom. Palapit na siya ng palapit. Ay doon sa Sodom. Ang sabi ng verse 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Amen? Makita natin, kapatid, doon na siya nagtitira. At ang kanyang mga kasama, sino? Wicked, Sodomite, sinner, homosexual, lesbian, sinner, drug addict, manginginom. Number 2, he lost his fellowship. Amen. Sino ang kapelowship ni Lot? Men of Sodom. Amen. Doon na siya. Doon na siya nakitira. Doon na siya siyempre ang kapitbahay niya, mga men of Sodom na, Sodomite na, wicked, sinner, kapatid, homosexual. Amen. Drug addict. Sipin mo yan, nakatira ka. Mga anak mo, mga babae, nakatira ka sa paligid ng mga adik, kapatid, mga manginginom. Ayan ang mga tahanan mo. Diyan ka nakatayo ang bahay mo, kapatid. Naku, nakakalungkot yung ganun klaseng tahanan, kapatid. Naiba na ang fellowship ni Abraham. Amen. Dati ang fellowship niya, mga Kristiyano, si Abraham, mga Christian friend. Ngayon iba na, mga Sodomites na. Sipin mo yung Kristiyano ka, no? Kristiyano ka, tapos ang iyong mga kapilosip, mga ganon, mga Sodomite, no? I-English ko na lang, kasi baka may makakapakinig sa atin. Sodomite, oo. Tingnan nyo na lang sa diksyonaryo, para kayo na lang ng diksyonaryo mag-uusap. Amen, mga Sodomite. Amen. Sipin mo yan, ano? Nakipag-inuman ka na doon sa mga taong yan, sa mga wicked, sa mga sinner, sa mga Sodomite. Amen. Nakatakot yan. Oo. You separate, mga kapatid, from the presence of God. You lost your fellowship sa Panginoon. Amen. Oo. Wala na ang fellowship, kapatid. Oo, meron tayong kapatid na ganyan. Oo. Oo. Sabi ko, sis, bakit yan ang yung mga yung mga ka-fellowship mo, mga Sodomite. Ay, pastor, sila ay mga mababait. Mababait pa sila sa Kristiyano. May mga talagang ganun, mga mababait sila eh. Amen? Kaya dali sila makakuha eh. Kasi mababait eh. Pag tinanong kayo, kumain ka na. Ating gabi na eh, may message ka pa. Tulog ka na. Amen? May nangangamusta sa'yo? Naku po, delikado yan. Amen? Amen. Meron tayong kapatid na ganoon. Oo. Yun, nawala na siya. Hindi nawala, kundi nawala sa fellowship natin. Wala sa simbahan, nawala sa presensya ng Panginoon. Amen. Baka mag-isip ka, sino kaya yan? Mag-isip kayo. Amen. Oo, nakakatakot. Alam niyo ba yung flight attendant, sinong ka-fellowship noon? Mga Sodomite. Anong nangyari? Distraction sa buhay niya. Nawala siya, kapatid. Amen. Kaya, Lot lost the fellowship with Abraham. Nawala na siyang pastor. Wala na siya nag-advise sa kanya. Wala na siya makausap, kapatid. He lost the fellowship from the man of God. He lost the fellowship from the pastor. Hindi na siya nagpapakita kay Abraham. Hindi mo lang niya kinamusta si Abraham. Amen? Hindi niya lang kinamusta si pastor. Amen? Nagtampo pa kay Abraham. Hindi naman ako pinupunta ni Abraham. Paano iba ng kapilosip mo? Amen? Nagtampo pa. Amen? May mga kapatid ganon, nagtatampo. Hindi kasi ako binibisita ni pastor. Oo. Kahit hindi ka binibisita ng pastor, ikaw na magbisita kay pastor. Oo. Nakakatuwa, no? Makita ka ng isang membro, pastor, pwede ba tayo magkape? Oo. Tapos may dala siyang pizza, may dala siyang pansit. Naku, nakakatuwa naman ganon. Amen? Oo. Don't lose your fellowship to the church. Amen? Oo.
Don't lose your fellowship to the man of God. Don't lose your fellowship to the brethren. Huwag ka magpalayo sa simbahan, kapatid. Don't disconnect yourself to the church, kapatid. Oo. Kasi mga kapatid, once you disconnect, you lost your fellowship, iba na ang kasama mo, kapatid. Oo. Iba na ang kausap mo niyan, kapatid. Oo. Wala ka ng panahon sa fellowship natin, kapatid. Busy ka na sa trabaho, busy ka na sa business, busy ka na sa mga online, wala ka ng panahon sa fellowship, sa simbahan, sa mga kapatiran. Hindi ka na nangangamusta sa mga kapatiran, mga kapatid, ay doon ka na nakapokus sa material ng mga bagay at mga kapatid, naku po, you lost your fellowship. Hindi dapat mawala ang fellowship natin, mga kapatid. Kahit may panahon na pandemic, mga kapatid, ang mahalaga ang fellowship. Mga kapatid, grab the opportunity of fellowship. Why? Ano ba ang fellowship? We encourage each other. Amen? We are sharpening each other. We are sharing each other. Amen? We are sharing, we are helping burden each other. Yan ang fellowship. Amen? Kaya nga grab the opportunity na mayroon kang fellowship, kapatid. Huwag kang mawala sa fellowship. Baka last mo na yan, na yung taong yan, hindi mo na sunod makausap. Sayang, no? Nawala na si ano. Hindi ko malang nakausap. Hindi ko malang nakipellowship si sister. Hindi ko malang nakausap si brother. Na kapatid. Kaya grab opportunity to fellowship. Ang tanong natin, kapatid, sino ang ka-fellowship natin? Mag-ingat tayo sa fellowship, kapatid. Amen? Hindi dapat tayo mawala sa fellowship, mga kapatid. At hindi dapat mawala ang fellowship sa simbahan kahit sa panahon ng pandemic. Sabi ng Acts 2:41, and they continued steadfastly in apostles' doctrine, in prayers, and in fellowship. Nandoon ang fellowship. Breaking of bread pa. Amen? Hindi mawala sa baptist ang bread. Oo. Oo. Kung ayaw nyo ng bread, palitan nyo ng pizza. Yan, mga kapatid, mahalaga po ang fellowship sa simbahan. Yan ang Baptist, kapatid. They continued steadfastly in apostles' doctrine. Ang salita ng Diyos patuloy, pero ang prayer patuloy. Ang fellowship patuloy. Ang breaking of bread ay patuloy. Diba, wag fellowship, hindi mawala ang bread. Amen. Oo. Yan, mga kapatid, mahalaga ang fellowship. If you want to be wise, sabi ni Proverbs, go with the wise men. Amen? Because we are sharpening, encouraging, sharing ideas each other. If you want to be faithful, go with the faithful men. Huwag kang sasama sa mga backslider. Ilalayo ka lang yan sa Panginoon. Puro negative yan ang maririnig mo, kapatid. Sumama ka sa mga soul winner, kapatid. Kahit hindi ka marunong mag-soul winning, magsasama ka lang, kapatid. May mawin ka na kaluluwa sa Panginoon. Amen? Kaya gusto natin maging worldly, katulad nila, go with the backslider. Dapat piliin natin ating kapellowship. Dapat piliin natin ating mga kaibigan. Na ang kaibigan na yan, ang kapellowship natin, yan ang tao na magpalapit sa atin sa Panginoon. Huwag kang mag-fellowship. Huwag kang maghanap ng kaibigan na ilalayo ka sa Panginoon. Na ang kaibigan na yan ay puro negative sa Panginoon, puro negative sa simbahan, puro negative sa pastor. Huwag kang sasama dyan. Wala yan sa presensya ng Diyos. Amen. Don't lose our fellowship. Oo. Kaya nagpaplano kami, paano kita itong pandemic pagpatuloy, magkaroon tayo, sabi ko, every week dapat may fellowship. Makapag-fellowship tayo, kahit mga isang pamilya o isang mga men or ladies. Nag-iisip ako, mga kapatid, kung paano ko kayo mamimit, mga kapatid, sa isang lugar na magkaroon po tayo ng fellowship, kapatid. Kahit isang kapilang, kapatid, at isang Skyflix is a great fellowship with the presence of God. Amen. Oh, ay kaiba yung ating fellowship, you know? Hindi lang mga biskwit-biskwit. May mga tilapia pa. May mga, may ginatang, may dinaguan pa, kung ano-ano pa. Amen? Kaya hindi tuloy na ulit. Hindi na maulit. Nasobrahan naman kami. Number 3 na, number 3. Don't lose your fellowship. Importante pong, nawala ang fellowship ni Lot kay Abraham sa mga kapatiran. Kasi bakit? Nawala na siya sa presensya ng Diyos. Amen? Di ba ang panahon ng pandemic, marami po ang kapatid na nawawala na sa fellowship. Nawawala na, hindi na natin alam, na-disconnect na sila sa atin.
Hindi na natin alam kung anong nangyari sa kanila. Hindi na po sila nagko-comment. Hindi na po sila nagme-message. Hindi na po sila nagla-like. Mga kapatid, naku po. Don't separate ourselves in the presence of God. You lost our fellowship to God, to the church, to the brethren, kapatid. Number 3, mga kapatid, number 3. Kasi tama-tama na ito matatapos. Kapatid, number 1 kanina, he lost his faith in God. He lost his faith, his fellowship to the brethren. Oo. No, to the church, yan. Number 3, ito ang pinakalulungkot sa lahat. Pag ikaw sila isang tatay, ito ang nakakalungkot na mangyari sa buhay natin. Number 3, he lost his family. Amen. Siguro si Lot nakakaiyak. Amen. Nandyan ang kayamanan. Nandyan ang material na mga bagay. Well-watered. Nakakalungkot. He lost his family. Di bali mawala ang pera, mawala ang material na mga bagay, mga kapatid, pero ang pamilya mo, intact kayo sa presensya ng Diyos. Pero mga kapatid, ito nakalungkot, kapatid. He lost his family. Oo. Makita natin, pinagpala si Abraham sa following verse, kapatid, in Genesis chapter 19, malayo na po ang tinakbo ni Lot sa buhay niya. Genesis 13 hanggang 19 na doon na, kapatid, napapahamak ang kanyang pamilya, kapatid. Tandaan natin, mga tatay, pag nawala ka sa presensya ng Diyos, kapatid, si Lot, siya ang una nag-decide, kapatid. Siya ang nag-lead ng kanyang pamilya patungo sa Sodom, kapatid. Mga kapatid, mga tatay, mga kapatid, pag ang ating pamilya ay ialis natin sa presensya ng Diyos, mawala ka sa simbahan, mawala ka sa salita ng Diyos, mawala ka sa live streaming, wala ka sa presensya ng Diyos, mawala ka sa prayer meeting, mawala ka sa Bible study, nakakalungkot, you lost your family. Amen. Nakakalungkot, kapatid. Oo, pagbulay-bulayan natin. Oo. Sipin mo yan, kapatid. Nakakalungkot mangyari sa buhay natin, kapatid. Oo. Na mawala ating pamilya, mawala ating mga anak, mga kapatid. Oo. Isipin mo yan. Nung sila'y maliit pa, inalagaan natin sila. Hindi sila madapuan ng lamok ng langaw, kapatid. Kung ano ang binibili natin, kapatid. Kung ano ang kinocover natin. Kung ano ang mga gatas na binibili natin, mga espesyal, kapatid. Lahat binibigay natin. Ang mga magandang higaan, binibigay natin. Ang lahat ng mga damit, binibigay natin. And then, he lost everything. You lost your family. You lost your son. You lost your children. You lost your daughter. Naku po, you lost your wife. Yan ang nakakalungkot. Amen. Oo. Ito na nangyari. Oo. Ang nangyari, kapatid, dinala ni Lot doon sa lugar na walang Diyos, walang simbahan, walang fellowship, walang panampalataya, walang simbahan, walang salita ng Diyos. Dinala niya doon, kapatid. Pinalaki niya ang mga anak niya doon sa mga kriminal, sa mga drug addict, lasinggo, hold-upper, kapatid. Pag yan, dalhin natin mga anak, kapatid. Naku po, nagpapalaki tayo ng mga anak na criminal, drug addict, lasinggo, hold-upper, lahat na, kapatid. Mga pasaway, mga anak. Yan ang mangyari, kapatid, pag nawala ka bilang tatay sa presensya ng Diyos, kapatid. Kaya kung ikaw tatay, pangunahan mo na ang iyong mga anak, mga kapatid. Dalhin mo na ang iyong mga anak sa church, sa gawain ng Diyos na mayroong marinig sila ng salita ng Diyos. Dalhin mo na ang iyong pamilya, iyong mga anak sa presensya ng Diyos, kapatid. Kung mahal mo ang iyong pamilya, dalhin mo yan sa simbahan. Dalhin mo yan sa simbahan na nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Oo. Si Lot ba may asawa? Yes. Si Lot ba may mga anak? Mga babae pa mga anak ni Lot. Si Lot ba may mga manugang? Yes. Oo. Si Lot ba ay may kakayahan, may kayamanan? Yes. May magarang sasakyan, may magandang bahay, may magandang misis. Wala ka nang hanapin sa buhay ni Lot. Well-off family, mga kapatid. Well-financed si Lot, mga kapatid. What happened to him, mga kapatid? He lost his family. Nakakalungkot. Amen. Yan ang nangyari, kapatid. Oo, sagana sa buhay. He lost his family. Yan nakakalungkot, mga kapatid.
One thing we learn, mga kapatid. One thing we learn ng buhay ni Lot. Tatapusin ko na, mga kapatid, ang mensaheng ito. One thing we learn from the life of Lot. We notice to the life of Lot. Makita natin sa ating binasa, walang account sa Biblia na ating mababasa na sila, pamilya, ay nasa presensya ng Diyos. Walang makita tayo na account ni Lot na sila sama-sama sa simbahan. Wala tayong account na sila sama-sama nananambahan sa Panginoon. Hindi natin makita, mga kapatid, na sila sama-sama nanalangin sa Panginoon. Oo, wala silang altar sa bawat tahanan. Amen. Oo. Oo, wala sila sa presensya ng Diyos, kapatid. Oo, ang tahanan na wala ang presensya, ang kanilang tahanan, wala ang presensya ng Diyos, kapatid. Ang presensya doon ay presensya ng kasalanan, mga sodomite, mga wicked, mga sinner. Iyon ang laging present sa kanilang tahanan. Amen? No. Ang kanyang misis, hindi nagsisimba. No, ang kanyang pamilya, hindi mo makita sa simbahan. Ang kanyang pamilya, mga anak, hindi natin nakikita, naglilingkod sa Panginoon. Wala sila sa pananambahan, kapatid. Inalis niya ang simbahan. Inalis niya ang salita ng Diyos sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. Ang tahanan niya ay walang Diyos. Biruin mo yan, walang Diyos ang tahanan mo, kapatid. Nakakalungkot yan mangyari. One day, you lost your family. Oo. Ang kanyang misis, kapatid. Nakakalungkot. No, doon siya nakapokus ang kanyang misis sa material ng mga bagay. Amen? Oo, misis niya. Oo. No, iniisip niya lagi paano ang magandang refrigerator. Paano pagandang lahat na, kapatid, magandang kurtina. Oo, iniisip niya yung, kapatid. Puro material mga bagay, kapatid. Oo. Wala silang altar, wala silang simbahan. Hindi niya naisip ang simbahan, kapatid. Hindi sila pamilya naglilingkod sa Panginoon. Sila namumuhay na walang simbahan, walang Bible. Mga kapatid, one day, you lost your family. Iyan ang katotohanan, kapatid. Amen? Hindi sila naglingkod sa Panginoon. Pag nawala ang presensya ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, kapatid, nais kong sabihin sa ating kapatid, one day, ikaw ay isang tatay, mga kapatid, ikaw ay luluha, ikaw ay iyak, mga kapatid, because one day, you lost your children, you lost your daughter, you lost your son, you lost your home, the whole family. Amen? It is a very shameful, nakakahiya na ending ng buhay natin, kapatid. Tingnan natin. Dito ko natapusin. Verse 19, chapter 19, verse 24. 19, verse 24. Malayo ng takbo na. 19, verse 24. Ito ang nangyari, sabi ko sa iyo, lahat na uwi sa wala. Amen. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven, and they overthrew the cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and all that is grow upon the ground. Mga kapatid, ay sinunog ng Panginoon, nauwi lahat sa abo, ang lahat ng pinaghirapan ni Lot sa kanyang buhay, kapatid. Sikapan niya, inipon niya lahat, ang mga material, ang mga bagay, kapatid, lahat sunog. Kapatid, huwag mangyari sa buhay natin, pati pamilya natin, kapatid, mapapahamak, kapatid. Makita natin, in verse 26, pati misis niya sunog. Amen. Makita natin what happened to his wife. But his wife looked back upon behind him, and she became the pillar of salt, kapatid. Bakit? Tinuruan niya ang kanyang misis na tumingin sa mga bagay, material ng mga bagay. Hindi niya tinuruan si Mrs. Lot na magtiwala sa Diyos. Doon pa rin, mga kapatid, nagpaulan na ang Diyos ng apoy doon sa Sodom and Gomorrah. Pero si Mrs. nandoon pa rin nakatingin sa material ng mga bagay, na tinitingnan niya pa rin ang kanyang mga garden, tinitingnan niya pa rin ang kanyang mga refrigerator, tinitingnan niya pa rin ang kanyang mga screen, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yan. Sayang naman. Pero mga kapatid, ito nangyari. Lumingon pa. Amen? Isipin mo, napahamak na yung pamilya. Oo. Hindi niya matinitingnan ng anak niya. Kung ano nangyari sa anak niya. Amen? Yan ang kakalungkot, mga kapatid. Oo. Sa mga magulang, importante po na tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Mahalaga po ang ginagawa natin every Sunday. Huwag mong hiwalay. Isang araw. Pag nahiwalay ka,
Tingnan mo ang mga anak mo. Pag naiwala yan, kapatid, sigurado yan. You lost your children, you lost your family, you lost your wife, mga kapatid. Yan ang mangyari sa atin. Yan ang nakakalungkot sa atin. We end our life very miserable and very shameful life, mga kapatid. Nakakaya ikaw isang Kristiyano, kapatid, na ang buhay mo naging miserable sa huli-huli ng buhay mo, kapatid. Oo. Kaya, kapatid, lesson from the life of Lot. If you want to produce godly life, family blessed by God, amen, don't depart from the presence of God. Once you depart from the presence of God, you lost your faith, you lost your fellowship, you lost your family. Masusunog lahat ng ating pinapaguran, pinaghirapan sa mundong ito. You end your life shamefully and miserably. Amen. Yan po, ang mensahe ng salita ng Diyos. Amen. I hope you learn something today. Amen. Medyo haba-haba lang mensahe kasi tinapos ko na. Tatlong F lang, kapatid. Faith, fellowship, family. Ang pang-apat yan, iiwan ko na sa inyo. He lost his financial status. Nawala na ang kanyang financial. Lahat pera niya wala rin. Sunog din, kapatid. Kaya huwag tayo mag-ipon ng maraming pera. Huwag nawa ang pera mawala tayo sa gawain ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Kung mayroon tayong pera na wala, kapatid, hayaan mo na siyang mawala. Basta ang Diyos hindi mawala sa buhay nating, kapatid, na hindi ka mawala sa presensya ng Diyos, kapatid. Ang nakakalungkot, marami kang pera, pero ang presensya ng Diyos mawala ka, mga kapatid, you lost everything, kapatid. Kaya tayo po ay manalangin na po. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Nakakalungkot po nangyayari sa buhay nila. Nakakaiyak, Panginoon. Kung kami ay tatay, nanay, parents, kung kami ay pabaya sa presensya ninyo, Panginoon, aalis kami sa presensya. Saan kayo pupunta kung aalis ka sa presensya ng Diyos? Wala po tayo mapuntahan. No? Dito palagi, huwag tayo maiwalay sa presensya ng Panginoon. Sige po, habang tinutugtog ang panyaya, if the Lord speak, the message is very clear. The life of Lot we learn today, mga kapatid, is an example. It is our caution to prevent. Prevention is better than cure. Sige po, just kneel down to God. Pray for your family. Kung ang pamilya mo tagilid, pray mo yan, kapatid. Isang araw, you end your family shamefully and miserably. Sige po. Kung ikaw ay tatay, dalhin mo na. Grab the opportunity. Dalhin mo na sa Panginoon. Maliit pa yung anak mo, is an opportunity. Dalhin mo na. Kasi pag lumaki yan, kapatid, dalhin mo na yan, ang kanilang katawan, madala mo sa simbahan, ang kanilang puso, hindi mo na kayang dalhin, kapatid. Kaya start the foundation. Kaya maraming pamilya ngayon, sira na. Bakit? Malaki na. Mahirap na silang dalhin sa Panginoon. Matigas na ang kanilang puso. Minsan na-invite natin sa simbahan, pero ang kanilang puso wala sa presensya ng Diyos. Bakit hindi mo ipanalangin ang iyong pamilya ngayon? Pray for your family. God loves your family. This church loves family. This pastor loves family. Sige po, kung mahal mo yung pamilya, huwag kang mawala. Kung ikaw tatay, huwag kang mawala sa presensya ng Panginoon. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Sundin mo ang salita ng Diyos. Dito ka lagi sa gawain ng Panginoon. Mayroon kang narinig dapat na salita ng Diyos. Sige po, just kneel down to God. Making commitment to God. Lord, help me to bring my children, my family, my wife to the Lord. Sa inyong presensya, Panginoon. Nawa, Panginoon, we make commitment, we decide today na hindi kami maalay sa inyong presensya, Panginoon. Lord, make commitment to God. Nakakaiyak pa. Nakakalungkot sa mga anak natin na sila mawala sa kalooban ng Diyos. Sila mapapahamak. We lost our family. Kaya mga kapatid, just kneel down to God. Be serious.
to your family today. Satan is under attack to every family. Yan po, kapatid. To destroy, to kill, and to steal our family. Sige po. Sige po. Tulog natin sa Panginoon. Tulog natin sa Panginoon. Mayroon pang pag-asa, mga kapatid. Sige, dulog natin sa Panginoon. Our God is omnipotent God. Makapangyarihan siya. Wala siyang mga bagay na imposible. Pwede niyang gawin yan. Make commitment to God. To bring your family to the Lord. Sige po. Huwag mawala ang presensya ng Diyos sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Yan lang po ang kailangan natin, kapatid. Sa panahon ng pandemic na ito. That's what we need. The presence of God. Don't depart the presence of God to every home, to every family, to every children. Yan na ang dapat mawala. Mawala lang material ng mga bagay, pero ang presensya ng Diyos hindi dapat mawala sa ating mga tahanan. Sige po, just kneel down. Kung ikaw ay tatay, mahal mo ang anak mo, mahal mo ang asawa mo, ay mga kapatid, huwag kang mawala bilang tatay sa presensya ng Diyos. Sige po, pangunahan mo ang iyong mga pamilya sa gawain sa presensya ng Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, mga parang sa lahat, thank you for a great message. Thank you for your Bible this morning. Thank you for your word, Panginoon. Thank you for the power, for the wisdom that was bestowed upon the servant this morning. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Salamat po sa mga anak niyo lumapit, Panginoon, sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak, Panginoon, na nanalangin sa kanilang pamilya, Panginoon. Thank you, God, sa inyong mensahe ngayong umaga na binigay sa amin, Panginoon. I bring back all the glory and honor to the name of God, and all these things we ask in Christ Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And salamat sa Panginoon. Amen. Medyo nag-emotional lang ako konti. Because isip ko yung pamilya. Naisip ko yung pamilya na wala sa Panginoon. Nawala sa presensya ng Panginoon. Nakikita ko po, personally, ang mga pamilya. Oo. Narami na po akong nakausap na pamilya na wala sa presensya ng Panginoon. Nakakalungkot na pamilya, kapatid. Kaya nga, nakakaiyak mensaheng ito. God speak to me through this word. Okay, so may natin ang Diyos sa magitan nating kaloob. Tawagin na po natin ang ating usher. Alam mo mga kapatid, ako'y nag-iisip kapatid kung wala kami sa presensya ng Diyos, saan kaya mga anak ko? Amen? Sila ay napapahamak na. Amen? Kaya it's my joy to see every family, every children, mga kapatid, na sila ay naglilingkod sa presensya ng Panginoon. Nakakatuwa ang isang pamilya, kapatid. Amen? Okay, sabayan na po natin ating Diyos sa pamagitan ng ating pagkaloob sa inyong mga tahanan ninyo. Grab your envelope, at miss our offering every Sunday. Sige po, pagpalain po kayo ng Panginoon.
Tayo po'y mag-pray para po sa ating kaloob. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa blessing namin pong natanggap mula sa inyong salita. At dalangin po, Panginoon, na ito pong mensaheng ito ay ma-apply po namin sa aming pong buhay. At tunay nga po, Panginoon, na ang bawat isa po, Panginoon, ay hindi po mapalayo from your presence, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa aming pong pastor na patuloy po ginagamit to preach your words, Panginoon. At salamat din po sa privilege na ito na pinagkaloob niyo po sa umagang ito upang muli ay maibalik po namin ay po mga tithes and offerings. Dalangin po namin, Panginoon, ay tama niyo po ang aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts. At dalangin ko po, Panginoon, na ang tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang salapi na maliliko magamit sa lalago na inyo pong ministry, sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli, kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy niyo pong pag-ingatan, pagyamanin, Panginoon, ang mga source of income na inyo pong mga anak. Patuloy na kayo po magpo-provide ng mga pangailangan po ng bawat isa. At anuman po ang aming mga naisip na gawa, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, patawad po. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God bless us again. And ulitin po natin ang It Is Well With My Soul, 145. On the first stanza, all together sing. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it
my soul. It is well, it is well with my soul. Oh, Satan should buffet, oh, trial should come. Let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. On the third verse, my sin, oh, the bliss of this glorious dawn. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. On the last verse, and Lord, hates the day when the fate shall be signed, the cloud be rolled back as a scroll, the drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Amen. At salamat po sa katapos po nating service at hilingin po natin si Sir Jebby to close us in prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito, sa inyong mga salita na aming narinig Panginoon. Salamat po sa paalala at sa buhay po ni Lot Panginoon, nakita po namin ang resulta Panginoon ng paglayo sa inyo Panginoon. At nawa Panginoon na ito ay isang reminder po sa bawat isa, sa bawat Kristiyano at sa bawat family Panginoon. At alam po namin ang diablo, gusto sirain ang pamilya, gusto sirain ang aming pananampalataya at fellowship sa inyo, Panginoon.
But salamat po na meron po inyong salita na patuloy nagpapaalala sa amin, Panginoon. And salamat po sa aming pastor na ginamit niyo po ngayong oras na ito. Patuloy niyo po siyang bigyan ng good health. At lalo pa po siyang gamitin niyo, Panginoon, lalo na po sa inyong mga salita. And dalayan ko rin po, Panginoon, salamat po na meron kami simbahan na patuloy na nagpapaalala sa amin at patuloy nagbibigay encouragement po sa amin. At nawa kay patuloy mag-bless sa aming church, Panginoon, ganoon din po sa bawat family. Ang simbahang ito kay patuloy na manguna, hindi po mawala ang inyong presensya sa bawat isa, Panginoon. At kayo po ang maghari sa bawat tahanan at upang ang bawat tahanan ay hindi po mapalayo sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga salita namin narinig. Dalayan ko po ito'y daladala namin sa aming puso't isipan, Panginoon. And i-bless nyo rin po ang aming pansamantalang paghihiwalay at pagpalain nyo rin po ang aming pananamba mamayang hapon. At salamat din po sa mga nakasama po namin sa live stream. At i-bless nyo rin po sila, Panginoon. Maraming salamat po at patawad po sa namang aming mga nagawang kasalanan. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po at magandang tanghali po sa lahat. See you po mamaya at our evening service. Spirit.